Paano nga ba natin mapapadali ang pagparito ng ating Panginoong Hesus? O baka mayroon na namang magsabi sa atin na bakit sino ka ba? Marami nagsasabi sa akin yan bakit sino ka ba? Ba't mo pinapangunahan ng Diyos? Nakausap mo ba siya? Alam mo, kung ikaw ay masigasig na nagbabasa at nag-aaral ng propesiya, hindi mo kailangang makausap ang Diyos ng mukhaan para malaman mo yung mga plano niya. Lahat ng plano ng Diyos sa tao nakasulat na yan sa Biblia. O pakinggan ninyo dito sa ikalawang Pedro 1:19. Kaya't mayroon kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pinagtutuunan ng pansin, gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Nakita nyo? Ang church, mayroon na yung prophecy na sinusundan. Gaya sa isang ilawang lumiliwanag sa dakong madilim. Kumbaga nagsisilbing flashlight yan ng iglesia sa lugar na madilim Kumbaga ang prophecy ay blueprint na hawak-hawak ng church na ibinigay ng Diyos sa kanila tungkol sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. If God sees the future and He loves His church, syempre, hindi niya hahayaan na walang alam yung kanyang mga anak sa mga mangyayari, di ba? Ikaw ba, pag meron kang asawa o anak, paglilihiman mo ba yung asawa mo o yung pamilya mo sa mga bagay na na-anticipate mong mangyayari sa inyo o sa environment nyo? Syempre, hindi, di ba? So, ganun din ang Diyos. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang church, hindi niya sila pinagkaitan na malaman ang mga bagay na darating para makapaghanda sila. Ito, pakinggan ninyo dito sa aklat ng Amos, chapter 3, verse 7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. So the pleasure of God is to share His secrets to His servants. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit nakakapagsalita kami ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap na para bang nakausap namin ng Diyos. Hindi po. Hindi mo kailangang makausap ang Diyos kasi mayroon ng panatag na salita ng hula o prophecy na sinusundan ang iglesia o ang church para magsilbing blueprint o guide niya habang siya naghihintay kay Kristo. Ngayon, kung matatandaan ninyo, meron tayong paksa or discussion tungkol dun sa loud cry. Doon sa malakas na sigaw na isinisigaw ng anghel sa Revelations chapter 18. At yung sigaw na yon ang magsisilbing pinakahuling end time message na ipapangaral sa buong mundo and then babalik na si Kristo. So kapag hindi ka naniniwala dyan sa loud cry na yan, wala ka ng kaligtasan, kapatid. Hindi ako mahatol, nakasulat yan This will be the last message of mercy para ikaw makahabol ka dun sa kanyang pagliligtas. So kung wala kayong idea kung ano itong loud cry na sinasabi ko, balikan ninyo yung ating naging topic about sa loud cry bago ninyo panoorin itong video ito. Nasa description box po ang link. So, the loud cry will be the last message of hope na isisigaw sa buong mundo. Ang sabi sa Revelations chapter 18, verse 1 hanggang 4, pagkatapos nito, nakita kong bumababa sa langit ang isang anghel na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaningningan. Ubod lakas siyang sumigaw. Bumagsak na siya. Bumagsak na ang tanyag na Babilonya. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo, bilangguan ng masasamang espiritu at pugad ng marumi at kasuklam-suklam na mga ibon. Sapagkat pinainom niya ng alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng bansa. Nakiapid sa kanya ang mga hari sa lupa, at ang mga mangangalakal ay yumaman sa kanyang mahalay na pamumuhay. Narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, lumayo kayo sa kanya, bayan ko. Huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan upang hindi ka maparusahang kasama niya. So that's the last message of hope. And then kasunod niyan yung pagdating na ni Kristo. And syempre, hindi porke nabasa natin na anghel yung sumisigaw niyan, ibig sabihin is meron ng literal na anghel na lilipad-lipad sa langit at magsisisigaw nito. Hindi po ganon. That angel is the in charge or the commissioner for that message. He is the attending spirit for that message. Pero syempre, ang magdi-deliver nun ay ang church, yung mga taong nasa loob ng katawan ni Kristo. Pero,
mangyayari lang ito na maisigaw nila yung message na yan kapag ang Holy Spirit ay ibinuhos na sa church. The Holy Spirit will serve as the strength of the church para ma-deliver itong final mission sa mundo. Alam nyo kasi mataas ang level ng pressure ng message na ito. Bakit? Kasi itong message na ito, kung mapapansin niyo, this is about exposition of the so-called Babylon. Magsilabas kayo sa kanya o magsilabas kayo sa Babylon para huwag kayong madamay sa kanyang mga salot. So, para malaman ng tao kung sino itong Babylon na ito, syempre, kailangan mong sabihin kung sino yung relihiyon na kinatuparan yan. Kasi religion ang ibig sabihin ng Babylon eh. At kailangan mong sabihin kung ano-ano yung mga masasamang ginagawa ng relihiyon na ito para syempre alam nila kung bakit sila lalabas, bakit sila pinapalabas ng Diyos dyan. So, huwag kayong magtaka kung bakit may mga relihiyong nasasagasaan sa ating mga discussion. Dahil ang loud cry ay isang exposition. Kailangan mong i-expose ang ginagawa nitong masasamang relihiyon na ito para umalis ang mga tao dyan. Dahil yon ang ipinapasabi ng Diyos. Kung hindi sila aalis dyan, damay sila sa salot na ibubuhos dyan, mga kababayan. At syempre, ini-expose mo itong relihiyon na ito, you will definitely encounter an intense persecution. Uusigin ka. Kung ano-anong masasamang salita ang sasabihin sa'yo ng mga tao, aawayin ka. Bakit? Ini-expose mo sila eh. Ini-expose mo yung pinakamakapangyarihang relihiyon sa mundo. At tinatawagan mo yung mga tao na umalis dyan at sa kanyang mga anak na relihiyon ding mga mali. And you cannot stand persecution unless ikaw ay inspired ng Holy Spirit tulad ng mga nangyari sa mga apostol nung una. Remember, ang mga apostles at saka yung mga first Christians na nangaral ng Ebanghelyo, they stood against persecution kahit pinapatay na sila. Bakit? Kasi meron silang Holy Spirit na binuhos sa kanila eh. Ito pakinggan ninyo sa Acts chapter 1 verse 8. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Nakita nyo? So the Holy Spirit will serve as a strength for them to stand against the persecution and to preach the gospel. So ganun din sa panahon ng loud cry. Ibubuhos din yung Espiritu Santo para magsilbing strength nila. At ang tawag dito sa pagbubuhos ng Holy Spirit during the end time, ang tawag dyan ay latter rain. Latter rain or huling ulan. Bakit ulan? Kasi ang Holy Spirit po ay inihahalin tulad ng Biblia sa ulan eh. Pakinggan ninyo sa Joel chapter 2 verse 23, kayo'y matuwa o mga anak ng Zion at magalak sa Panginoon ninyong Diyos sapagkat kanyang ibinibigay ang maagang ulan para sa inyong ikawawalang sala. Kanyang ibinuhos para sa inyo ang isang masaganang ulan, ang maaga at ang huling ulan gaya ng dati. At mangyayari pagkatapos nito na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya. Ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. At maging sa mga lingkod na lalaki at babae ay ibubuhos ko sa mga araw na yon ang aking espiritu. Nakita nyo? So that's how the Holy Scripture compared the Holy Spirit to a rainfall. So ang tanong, bakit ulan ang ginagamit ng Diyos na simbolismo to represent the Holy Spirit? Kasi po, ang paghuhukom ni Kristo ay inihahalin tulad sa pag-aani, sa harvest. Pakinggan ninyo dito sa aklat ng apostol na si Santiago, chapter 5 verse 7, magtiis nga kayo mga kapatid hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Magtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. So yung pagparito ng Panginoon, yung second coming or yung judgment day, inihalin tulad yan sa pag-aani. At bago mag-anihan, syempre,
dapat hinog na yung mga bunga na aanihin, tama? Hindi mo naman pwedeng anihin yung bubot pa eh. 'Di ba? Pwede mo bang anihin yung mga bungang bubot? O pakinggan ninyo sa aklat ng Marcos, chapter 4 verse 28. Sa kanyang sarili ay nagbubunga ang lupa. Una-unay usbong sa kauhay, pagkatapos ay butil na humihitik sa uhay. Datapot pagkahinog na ang bunga, ay ginagamit agad ang panggapas sapagkat dumating na ang pag-aani. Nakita nyo? Pag hinog na ang bunga, ginagamit na yung panggapas kasi anihan na. So, para magkaroon ng masaganang anihan, masaganang mga bunga, syempre kailangan ng ulan. O eto, pakinggan ninyo sa Isaiah chapter 55 verse 10. Ang ulan at niebe, paglakpak sa lupa, di na magbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa at magiging pandilig, kaya't may pagkaing butil na panghasik. Nakita nyo? So malinaw yan mga kababayan na ang requirement para magkaroon ng masaganang anihan, kailangan ng ulan. Ngayon, may tinutukoy sa Santiago dyan na maaga at huling ulan, di ba? Doon sa binasa natin kanina. Yung unang ulan o yung maagang ulan, naganap na po yan sa panahon ng mga apostol. That is the first time na magbuhos ang Diyos ng kanyang banal na espiritu sa church. So may prophecy na ang sabi naman, bago daw dumating ang Panginoon, magbubuhos ulit ng Holy Spirit. O ulitin natin yung binasa natin kanina ha. Sa Joel chapter 2 verse 28, at mangyayari pagkatapos nito na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya. Ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip at ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. At maging sa mga lingkod na lalaki at babae ay ibubuhos ko sa mga araw na iyon ang aking espiritu. At ako'y magbibigay ng mga tanda sa langit at sa lupa, dugo, apoy at mga haliging usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay magiging dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Nakita nyo? Bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon, magbubuhos daw siya ng ulan. Ibubuhos niya yung kanyang Holy Spirit. At ito yung tinatawag nating huling ulan or latter rain. At alam nyo ba na ang Diyos excited na sa anihan, mga kababayan? Excited na siya. Sino ba namang magsasaka ang hindi excited sa anihan? Meron ba nun? Meron ba kayong kilalang magsasaka na hindi excited sa anihan? Wala nun. So ang Diyos bilang landlord, syempre excited na siya sa anihan. O ulitin natin yung binasa natin kanina sa Santiago chapter 5 verse 7. Kaya nga't magtiyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Kita nyo? Akala nyo ba ayaw pa ng Diyos na matapos ang mundong ito? Gustong-gusto na niya. Gustong-gusto na niyang anihin yung kanyang mga pananim. Pero bakit hindi pa natatapos? Yun ang tanong, ano? Ba't hindi pa natatapos? Gusto na pala niya bakit hindi pa niya tapusin? Kasi po, ang latter rain hindi pa naibubuhos. Sabi ko nga sa inyo, kailangan ng latter rain para mahinog ang mga bungang aanihin. Pero papaanong mahihinog kung walang huling ulan, di ba? At papaano maibubuhos ang huling ulan kung may pumipigil? Paano maibubuhos kung may pumipigil? Alam nyo kung sino pumipigil? Pakinggan ninyo. Dito sa Jeremiah chapter 3 verse 1, this is the prophecy about end time. Ang sabi dito ni Jeremiah, sinabi ni Yahweh, pag ang isang babae ay hiniwalayan ng kanyang asawa at siya'y mag-asawa sa ibang lalaki, hindi na siya tatanggapin ng kanyang unang asawa. Ang ganito'y magpaparumi sa lupain. Subalit ikaw, Israel, kay rami mong kinasama at ngayon ibig mong magbalik sa akin. Tumingin ka sa taluktok na mga burol. May lugar ba roon na hindi mo dinungisan ng iyong kahalayan? Para kang babaeng haliparot na naghihintay ng mga manliligaw sa mga tabing daan. Tulad mo'y Arabing nag-aabang ng biktima sa ilang. Dahil sa mahalay mong pamumuhay, ang lupain ay nasa laula. Para kang patutot, wala ka ng kahihiyan.
Dahil dito'y pinigil ko ang ulan at hindi pumatak kahit sa panahon ng tagsibol. May napansin kayo mga kababayan? Ang sabi sa last verse, para kang patutot, wala kang kahihiyan. Dahil dito ay pinigil ko ang ulan at hindi pumatak kahit sa panahon ng tagsibol. Alam nyo, maraming na-o-offend pag ako nagsalita eh. Pero dito makikita ninyo, mas masakit palang magsalita ang Diyos eh. Napansin nyo mga kababayan, mga kapatid? Mas masakit siyang magsalita. Now, kung babasahin ninyo sa King James Version yung sinabi dyan, ulan sa panahon ng tagsibol, ang tinutukoy dyan latter rain eh. O pakinggan ninyo ha, sa King James Version ng Jeremiah chapter 3 verse 3, therefore, the showers have been withholden, and there hath been no latter rain. And thou hast a hoarse forehead, thou refused to be ashamed. So this verse is speaking about the end time Israel. Hindi ito Israel nung panahon ng mga propeta, no? Hindi ito literal na Israel. Ang tinutukoy dito ay spiritual na Israel na dadatnan nung latter rain sa end time. And that is the church. At ayon dyan sa binasa natin, ang rason kung bakit pinipigilan ng Diyos ang latter rain ay dahil mayroong ginagawang hindi tama. Kayo magbasa mga kababayan. You have your Bible, you may read Jeremiah chapter 3 verse 1 to 3. This is about latter rain. Ang sabi ng Diyos, hindi ako may sabi, there is something wrong kung bakit hindi na ibubuhos ang latter rain. So kung ayaw ibuhos ng Diyos ang latter rain, sa palagay nyo matatapos ang gawain? Of course not, hindi. Kung ayaw ibuhos ng Diyos ang latter rain, babalik ba si Kristo para magsimula ang anihan? Siyempre, hindi. So the problem rests upon us. Nasa atin ang problema. Gusto ng Diyos na mag-anihan na. Gusto ng Diyos na matapos na ang mundong ito. Gusto niya na makuha na yung mga kanya. Pero ang problema nasa atin kung bakit hindi matapos-tapos, kung bakit hindi bumabalik pa si Kristo. Excited na ang magsasaka sa anihan. Pero paano nga naman mag-aanihan kung walang ulan na ibinubuhos para gawing mabunga ang pananim? At paano ibubuhos ang huling ulan kung hindi pa handa ang marami sa atin dahil naghahanap tayo ng pag-ibig galing sa iba? Hindi tayo magkasya sa pag-ibig ng Diyos sa atin eh. At paano ibubuhos ang ulan kung marami sa atin ang pasaway? Sinabi na ngang huwag gawin, ginagawa pa. O eto, pakinggan ninyo dito sa Kawikaan 1:23. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. So kaya hindi maibuhos-buhos ang Holy Spirit dahil madami sa atin ang mga pasaway. Madami sa atin hindi magkasya sa pag-ibig ng Diyos. Hinahanap pa talaga yung pag-ibig ng mundo eh. So, ano gagawin natin para mapabilis ang panahon ng pag-aani? Obvious naman siguro yung sagot. Kailangan natin ang huling ulan at para mangyari yon, kailangan nating bumalik sa saway ng Diyos. Huwag tayong pasaway. Pag sinabi ng Diyos na huwag mo nang gawin. 'Di ba? Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Pag sinaway ka na ng Diyos, huwag ka ng mga tuwiran. Kasi lahat naman sila ganun din ang ginagawa. Kasi kailangan pong gawin eh. Kasi kailangan nating makisama. Kasi ang hirap kasi kapag hindi tayo gumaya sa kanila. Kasi yun ang uso ngayon. Kasi. Ang daming kasi. Dapat pag sinabing huwag mo nang gawin, di ba? Kung sa Diyos ka, you must know your identity. You must know your role in this world. You must know your place in this world. And that is to be peculiar. Maging kakaiba sa gitna ng mga taong hindi sumasampalataya at wala sa katotohanan. Ang sabi sa Ebanghelyo, unang Pedro 2:9, datapwat kayo ay isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Sabi ni Pablo, huwag ninyong tularan ang sanglibutang ito
kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. Huwag ka nang makibagay sa kanila. Huwag kang parang patutot na naghahanap ng pag-ibig ng iba. Magkasya ka sa pag-ibig ng Diyos sa'yo. Huwag mong dadakilain yung dinadakila nila kasi ang sabi ni Jesus, ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. So ngayon, alam na natin yung rason kung bakit wala pa ang latter rain, kung bakit hindi pa matapos-tapos ang gawain o ang ministry ng church dito sa mundo. So ano dapat nating gawin? Zacarias 10:1, hingin ninyo sa Panginoon ang ulan sa kapanahunan ng huling ulan, sa Panginoon na nagpapakidlat, at kanyang bibigyan sila ng ulan at ang bawat isay ng damo sa parang. Ang sabi, hingin ninyo. You should ask God for the latter rain. Pero syempre, hindi lang basta hihingin mo, no? May kondisyon yon. Bibigyan ka, hihingin mo, ibibigay sa'yo, pero may kondisyon. Ano kondisyon? Babalik ka sa saway ng Diyos. Huwag kang pasaway. Huwag ka nang maghanap ng ibang lover, kapatid. Huwag mo nang hanapin ang pagmamahal ng mundo na para kang hindi pa kontento sa pagmamahal ng Diyos sa'yo. Yung pagmamahal ng Diyos, dapat okay ka na dun eh. At higit sa lahat, kung hihingi ka ng latter rain, babalik ka sa saway ng Diyos at ihihingi mo ng tawad yung mga ginawa mo. Dahil sa'yo, napigil ang latter rain eh. So you must repent. Mag-sorry ka. Ang sabi dito sa Acts chapter 3 verse 19, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Ano sabi? Repent ye and be converted when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Yung refreshing na tinutukoy dyan is yung para kang lupa na tigang na nadiligan ng ulan. Yun ang ibig sabihin ng refreshing eh. So, posible ba na mapabilis natin ang pagdating ni Kristo? Yes, that's very possible ayon sa Biblia. In fact, excited na nga yung landlord eh. So wag na nating patagalin, wag na tayong maghanap ng, simpatya dito sa mundo. We should not seek the affection of this world na para tayong patutot na naghahanap ng ibang mangingibig sa atin. Kasi sabi sa Biblia, sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos.